I see. Nasa 167 billion pesos umano ang dinivert na pondo sa Bureau of Treasury para sa unprogrammed appropriations. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Carpio na pasok ito sa plunder at technical malversation. 20 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No? Takbo. Ay! Sa bayan. Nag-uusapan ngayon, ano ang masasabi ng tao sa ginawa sa yung suspension ng Congress? Pero ngayon, ang tanong, ano masasabi mo sa tao sa ginawa sa iyo sa Congress at ginawa ng Kongreso sa tao? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Nako, nagkakabulgara na ho. May panibagong baho na lumalabas. Panibagong, anong ba tawag dito? 167 billion illegal na paglilipat ni RR. Kilala niyo ba si RR? Siya yung trending din siya sa PhilHealth eh. Trending din siya doon sa budget, sa national budget. Kilala niyo ba? At siya ngayon ang pumalit ay sino ba pinalitan niya? Naging ano siya ngayon eh. Ano ba tawag dito? Nakakalimutan ko. Oo, mabilis siyang pinalitan si Bersamin. Carpio binunyag umanoy. Ang umanoy illegal na paglilipat ni RR ng 167B. Anak po, ang tibay nyo talaga. Gusto nyo ubusin ang kaba ng bayan. Ano kaya sasabihin ng mga kamag-anak nyo? Siguro sobrang takaw nyo, mga busit kayo. Mga timawa kayo sa kaba ng bayan. Gusto nyo ubusin ang pera ng taong bayan. Tax ng tao yan, Hindi nyo pinaghirapan yan. Mga busit kayo. Busit, busit, trending, at kontrobersya na proyekto sa Davao City, nilinaw ng konsehal sa lungsod. Ano kaya ito? Ito yung mga dapat nyo malaman. At Bungit handang makipag-usap kay BP Sara. Ayon yan sa Malacanang. Bakit? Ano meron, mga kasama? Ano kaya meron? Ano naamoy ni Bongit at gusto niya na lang makipag-usap at makipag-ayos? Ayon dito sa balita na umano'y, nahihirapan na ata ang gobyerno, Hirap na ba? Grabe, Kong Kiko Barsaga, may mensahe kay Vice President Sara. Yan ang alamin natin. Nakipag-video call. Si Kong Kiko Meow dito kay Belica. Office of the Solicitor General, tatayong abogado para sa gobyerno. Ano daw? Hindi na kayo magtigil. Puro kayo bira sa mga Duterte. Mayor ng Baguio, may narinig pa sa ICI, resignation. Ano ba yan? Wala na ho yung ICI, puro palabas nyo na lang yan. Kaya kayo, akala namin kayo ay totoo. Yung pala, isa rin pala kayo sa ano. Ano raw yung Kuya Goods? Hindi natin alam. Alamin natin sa susunod na mga araw. At hinihintay natin yung mga panibagong mga video ni Saldico. Baka maglabas ho ay naabangan natin kasi mukhang may part 9 pa yung yung kasi series by series, no? Yung bawat series naglalaman ng 10 minutes pataas o 10 minutes pababa.
hindi pa masyado natutukoy doon kung sino yung group effort. Kaya siguro baka yun ang susunod na abangan. Ayun, naamoy lang natin. Sabi ni Aling Ledesma na panaginipan niya, lalabas yung Kuya Goods. Oo, ayun nga pong inaabangan natin. Yung group effort para malaman kung sino ang nagturo. At bakit makikipagtulungan, makikipag-ayos. At ang si Bungit-ngit. Ipasok na natin dito. Binunyag na ang kakapal ng mga mukha nito mga ito. No? Masyadong mga sugapa sa pera ng taong bayan. Hindi ho, makakatulong sa inyo yan. Pag halimbawa lang oo, kasi lahat naman pupunta doon. Hindi makakatulong yan. Yung pagnanakaw, hindi yan. Oo. Kasalanang mortal yan. Lalo na milyon-milyon Pilipino ang ninanakawan nyo sa kabanang bayan. Dismiyo Marimar. Pasok! Pinabulaanan ni dating Finance Secretary Ralph Recto ang akusasyong sangkot siya sa pagpopondo ng mga maanumalyang flood control project. Una nang sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na iniutos ni Recto ang remittance ng bilyong-bilyong piso mula sa PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Nasa 167 billion pesos umano ang dinivert na pondo sa Bureau of Treasury para sa unprogrammed appropriations. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Carpio na pasok ito sa plunder at technical malversation. Technical malversation is a situation where the law, there is a law saying that this money should be used to build schoolhouses. You use the money to build a bridge. You did not steal a single centavo. That is technical malversation because the law says you build a house, schoolhouse. And that's the law. You have to obey that. The law says this should be used only for operations of PhilHealth. You used it for flood control. Kaso nga lang, hindi na susunod dyan. Makakita lang yan ng mga makakapal na pera, yung mata niya nagkakaano na eh. Diba? Lumalaki kagad ang kanilang mga mata para pag-iisipan nila kung paano na ililipat o da-divert yung pera kung saan-saan. Ganyan na nangyayari kaya, susmiyo Marimar. Lahat ng mga nangyayari ngayon, sabi ni Aling Marie, lahat yan, pagdating ng tamang panahon. Pansinin nyo ito lang maipasok lang. Hindi naman kasali sa issue, pero maipasok lang. Pansinin nyo, yung taga Cavite na ngayon ay sasampahan na ho ng kaso na graft and plunder. Diba? Ano yung issue nila dati? Diba nakulong na nga sila. Akala nila, maaalis sa taong bayan yung pag-iisip na yun. Hindi na maaalis yun. Kahit gumawa ka pa ng 100 katamaan o tama, at na binahira mo na isang mali, wala na yung dala na yun. Yung pagkakamali na yun ay mabigat pa. Patungkol sa pera, wala na. Yung utak ng tao, isip ng tao, ang tingin sa'yo, yun na yun. So kahit ano pang paglilinis mo, wala na. Sira na yun. Ito pa, usapin ng pera, pondo, lalo na. Diba? Kita nyo yung ginagawa ni Pulong, ni Congressman Pulong, ni BP Sara. Hindi sila dumudurobo sa kabanabayan. Ang tingin sa kanilang taong bayan, maganda, magaling. At dapat mamuno sa bansang Pilipinas. Yan dapat ang pinapakita nyo. Hindi yung, pati ba naman yung bridge sa Davao, aangkinin pa. Siya daw nagpagawa. At bakit ngayon, ang tanong dito, gustong-gusto nyo ba makipag-asyos? Handang makipag-usap kay BP Sara? Bakit? Pagkatapos ng mga ginawa nyo kay Tatay Digong, sa tingin nyo, kakausapin kayo ni Vice President? Wow! Mga paeklat nyo. Pinagluloko nyo nung alam nyo nang lusaw na yung mga pagkatao nyo dahil hindi kayo kakatigan ng mamayang Pilipino. Ngayon gusto nyo makipag-usap. Ano yan, Kuya Goods? Ito, may balita dito eh. Sila, alam na nila mabantot ang pangalan nila, gusto na magpabango. Ano yun? Makikipag-usap para saan? Nagpahayag ng kahandaan, Nelson, ang Pangulong Bongbong Marcos dapat laging handa. Na magre-resign na? Magre-resign? Hindi. Alam ko na yan. Yan. Hair follicle test yan.
Hindi. Dito, medyo ano to. Hindi pa. Hindi. Teka, isip ako. Handa. Nakahanda na po ang Pangulong Bongbong Marcos. Handa. Para sa Magpaparehab? Handa. Medianoche. Anong handa? Ano ba yan? Doon tayo kumain sa kanila sa may handaan eh. Pero nakakagulat yan. Ha? Ay nako, mabibigla ka. Parang dati ay hindi mo maiisip na sasabihin niya yan. Yes. Ba? Nakahanda na po siyang makipag-usap. Kay Amy Marcos yan. Matagal na sila nag-uusap. Kaya ate. Oo. Hindi pa, Nelson. Hindi pa. Kanina yan. Kay BP Inday Sara Duterte. Parang nga ano. Para daw po sa kapakanan ng bansa. Ay, di dapat talaga. Ayan, yan po ang opisyal na pahayag ni PCO Acting Secretary Dave Gomez. Ano yung eksaktong sinabi? Sabi po ni Secretary Dave Gomez, hindi siya sarado. Bukas. Ayun. Ayan, teka lang ha. Hindi siya sarado sa pakikipag-usap. Ang tinutukoy po sa Pangulong Bongbong, ha? Si BP Sara ay nananatiling Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas at bukas ang Pangulo sa dialogo sa sinuman alang-alang sa pambansang interes. Unahan mo. Kung may balak ka na ganyan, huwag ka na magpapasakali. Huwag mo na idadaan sa mga gabinete mo. Kausapin mo. Mag-sorry ka kung tatanggapin. Pauwiin mo muna si Tatay Digong. Sa lahat na nangyari, mga kasama, sa tingin nyo, ano mapapansin nyo? Sa lahat na nangyari na ginawa nila sa mga Duterte, tapos ngayon patapos na ang termino mo, at ang marami ka pang issue, yung issue mo pa doon sa dating issue na kay Poles na Poles, di ba? Nababanggitin nyo sa video. Tapos ito pa pala, may katunayan, binunyag ni Saldico, sa dami-dami mo magiging problema, Diyos mio. Tapos, ngayon mo na iisipan makipag-usap. Para saan? Naman. Ang nagtatanong lang ho, para ba ito? Pagdating ng araw at wala na yung immunity na pinangahawakan mo dahil tapos na ang iyong panunungkulan o termino, salamat nga kayo. Baka makatapos kayo ng termino eh. Diba? Ganun-ganun na lang ba yun? Hindi. Kung si Tatay Digong nagawa nyo ng paraan mapunta sa dahig, baka naman siguro magawan din ni BP Sara na makulong kayo. Di umano. Sa palagay nyo. Diba? Kasi ginawa nyo ng paraan eh. Ginawa nyo ng kwento matanda eh. Tapos na. Hindi na kayo rumispeto sa mga naging presidente. Bakit? Ilan dumaang presidente, pagkatapos ng termino, okay na, wala nang wala nang usapin-usapin eh. 'Di ba? Mabuhay ka na matahimik, okay na. At least natapos na ang termino, wala nang pakilamanan. Nagawa na ni Tatay Digong ang nagawa niya, yung tama na nagawa niya, na hinangaan ng mamamayang Pilipino. Hindi lang libo, hindi lang daan, milyong-milyong Pilipino ang humanga sa galing ng matanda. Ngayon, ito, tanong. Makikipag-usap, para saan? Aayusin ang gusot, para saan? Ang isang siste lang dito, para siguro makipag-areglo at hindi balikan pagdating ng tamang panahon. Diba? Ganun lang naman ang nakikita dito, kaya gusto siguro. Bakit nagkaroon kayo ng initiation? Nagkaroon kayo ng initiative na ganyan ang sabihin. Dapat hindi nyo pinakilaman si Tatay Digong. Yun ang isang malaking problema nyo eh. Yung matanda eh. Kay BP Sara, kayang sabayan ni BP Sara kung anong gusto nyo dahil hindi kayo papaniwalaan ng taong bayan. Dahil mahal na mahal ng tao ang BP Sara. Yung pinakilaman nyo yung matanda, sa tingin nyo ba? Maayos, lahat ng gusot nyo, no way. Isang sagot lang dyan, no way, di ba? Tsaka, huwag na kayo magpasakali, di ba? Magaling sila magmanipula, kaya nagbabayad sila ng mga troll farm. Lalo na dito, ginawan pa ng controversial na proyekto,
nilinaw ng konsehal ng lungsod. Ano ba yung kontrobersyal dito? Sino ba nagpatayo nito? Sino ba nag-initiate nito? At sino ba ang naglabas ng pondo dyan? Bakit ngayon haharap siya? Sinigawan nga yan ng taong bayan eh. Naka-helicopter eh. Mamaya, abangan muna natin itong ito. Pero gusto ko munang ipakita sa inyo yung pumunta yan ng Davao at yung sa helicopter, sasakay ng helicopter, sinigawan ng taong bayan. Oo, mahal ng taong bayan sino? Tatay Digong talaga. Oh. Andun siya, pero ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte. Wow, nakakahiya, di ba? Kakahiya talaga siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung slide video na yon. Ano yung usapin? Bakit inaangkin ang proyekto? Bakit nyo ba inaangkin? Ano ba yung magiging credit nyo pag inangkin nyo yung naging proyekto ng isang magaling na presidente na si Tatay Digong? Credit sa inyo? Akala nyo lalakas pa kayo sa Mindanao at Davao? Hindi na. Hindi na para, naku. Kagawad, konsehal. Konsehal pala. Pakilinaw nga kung ano yung controversial na yan. Okay, pasok. Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sa isang balita ngayon kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos, mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, konsehal? Ano pong nangyari? Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. Yan na. So, yung nga, doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Makakapal. Alam nyo, matagal na yan. Na sir, makakapal din talaga ang mukha, magnanakaw na, mga angkin pa. Di ba? Kita nyo. Puros kasinungalingan. Walang ginawang matino. Walang matinong sinabi. Itong tinulungan ni Bibi Sara. Yan nyo. Babalik din sa kanila. Back to you rin sa kanila yan. Dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng Coastal Road. Yan. During pa yan sa naging mayor pa yan siya. Nung Coastal Road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. Bida-bida sila no? Bida-bida. Akala mo sila nagpagawa, sila nagpunto. Isko mo. Ano ba nangyari sa'yo? Lahat na lang ba gusto mo angkinin? Hindi ka na nahiya. Dapat pag hindi mo proyekto, huwag ka nang umatin. Oo, inauguration, huwag ka nang umatin. Please lang, kasi nakakahiya ka, alam ng taga Davao. So, yung Coastal Road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Arcastillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight. Hindi naman natin tawag nito. Talaga, hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Tama. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon, na pag-uusapan ito kasi ginagawa na yung Coastal Road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung Coastal Road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. Kaya nga, tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay
dyan sa may Bukana at malaking alibyo yan no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention. No? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy, is it should be part of the legacy of the former president. Not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga, nagkaroon lang, ginawa lang yan, panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. Tama, he was tama. not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. Wala na talaga. Kung halimbawa, sa magsasaka, tinanim ko, ninakaw ng iba. Diba? Pinaghirapan ko tanimin, ang nakinabang yung magnanakaw. Diba? Isipin nyo mabuti credit na naman daw sa kanya. Alam mo, nakakahiya yung ginagawa niya. Bakit? Alam ng mga taga Davao, hindi naman bangbang yung mga tao. Kahit taga Luzon, taga Bisaya, alam naman na panahon pa ni Tatay Digong yan. At saka yung mga, sinabi na rito na hindi yan utang. Binigay yan, kusang binigay. Ano naman kung merong plug ng China? Kung ano naman kung merong plug ng Pilipinas? Bakit? Hindi naman tayo nakikipag-away sa China. Sila lang naman ang gusto makipag-away. Itong mga bata ni Bungit-ngit. Oo. Mahilig silang makipagsawsawan dyan sa West Philippine Sea. Hindi ho pagkaduwag ang umiwas sa gulo. Isipin nyo milyon versus billion. Yun ang isipin nyo na lang. Sige, ito na lang para malinaw. Milyon versus 1,000. Ilan ang populasyon ng China? Ilan ang may pasok lang baka Kuya Guds, sabihin mo Kuya Guds, ano ba yan? Ba't napupunta na tayo sa West? Hindi kasi. Ang nangyayari kasi, nung panahon ni Tatay Digong, wala namang ganyan sa West Philippine Sea. Sasabihin na naman nila, binenta yan, binenta. Matagal ng usapan yan, matagal ng panahon yan, kaya nga hindi na nga pinag-aawayan yan. Kasi nung panahon pa, wala na yan. Sino nagsabi niyan? Kinuwento na ho yan. Baka huli na kayo sa balita. Patunayan mo yan. Huwag na natin pag-usapan kung doon talaga mag-argumento. Hindi, ganito lang yan. Simplihan lang natin. Matagal na hong panahon yan. Kaya siguro, iniisip na lang ng ating magaling na presidente noon kung makikipag-away pa tayo, wala rin magagawa. Maapektuhan lang ang Pilipino. Ang mamayan ng Pilipinas ang apektado dito. Pero kung i-invade nila ang Pilipinas, itong China, ay ibang usapan yun. Ito, bibigyan kita ng example. Sasabihin nila, maganda doon, maraming natural resources sa West Philippine Sea. Ando na tayo. Dito nga, nilalakawan tayo ng gobyerno. Sa tingin mo, makakatikim ka ng biyaya ng West Philippine Sea? Mga national resources? Yung tax mo nga, nilalakaw Diba? Ganun lang. Simplehan lang natin. Ano ba? Initiative ba? Common sense. Dito nga, nilalakawan ka, niloloko ka. Paglalaban nila yung West Philippine Sea sa natural resources, para saan? Lahat yan mga pansarili lang yan. Kaya nagalit ang mga taga Davao. Kuya Guds, ano yung papakita mo? Ito, papakita natin para makita nyo. Takbo. Kakahiya ka. Bungak-ngak. Aangkinin mo yung proyekto ni Tatay Digong sa Davao. Ayan ang sigaw ng taong bayan. Nasa Davao siya. Sasakay ng chopper. Duterte ang sinisigaw ng taong bayan. Di ba nakakahiya? Ibig sabihin yan, hindi ka kagusto-gusto ng taong bayan. Ang mga magusto lang sa'yo, yung mga nababayarang mga troll. Yan ang katunayan. Pansinin mo lahat ng mga post nila. Lahat naka-laughing emoji, angry emoji, minumura sila.
Diba? Yan ang sitwasyon doon nung pumunta siya. Imagine niyo, ang gagaling nyo umangkin na hindi sa inyo. Bakit? Anong problema? Oo, gusto nyo makredit sa inyo at mabilib ang taong bayan na meron kang napatayo. Wow, wala ka pa ho napapatayo. Kisme yung Marimar naman, oh. Wala ho, wala. Yung mga pangako mo na continuity, ni isa, hindi pa namin nakikita. Ano ba yung sinabi at pinangako nyo? Kaya ka nga nakipag-tandem kay Bibi Sara, nangako ka na continuity. Hindi continuity ang inaasahan ng taong bayan sa iyo sa mga pinapakita mo. Wala na. Wala nang pondo, wala nang budget, mangungutang pa kayo para saan? Nakawi na naman. Ismiyo. Grabe, kung Kiko Barsaga may mensahe kay BP Sara, ano kaya ito? Pasok natin to. Gusto ko kasi hindi nakapunta ata dito si Kong Kiko Barsaga sa kapihan. Hindi natin alam kung ano yung pinakadetalye. Pero hindi naman nagpawala sa eksena. Siyempre, ito pa rin. Nakapag-video call. At meron mensahe. Wait lang Ito, mukhang nagkamali tayo. Ito. So I hope you understand. Pero maririnig at makakausap niyo siya. Sandali lang po. Yan. Si Kong Kiko Ayan. yan, Ako, magsasalita lang din ako kasi may tanong kanina, di ba, what's your point of view doon sa what's your point of view doon sa kanyang hindi na sa phone. Pasok na lang ito. Sa lives. Yan. Si Kong Kiko. Present pa rin. Sige, bro. Yeah, I can hear you. Kita mo? Palakpakan po natin si Kong Kiko. Sabi ko sa inyo, gagawa ng paraan yan. Sige. Connect siya sa Yan. Sige, salita ka na bro. They want to hear you. Anong message mo sa bayan? Nag-uusapan ngayon, ano ang masasabi ng tao sa ginawa sa yung suspension ng Congress? Pero ngayon, ang tanong, anong masasabi mo sa tao sa ginawa sa iyo sa Congress at ginawa ng Kongreso sa tao? Okay, so regarding this, since sabi ko na lahat ng mga previous interviews, bago ko lang na masasabi is, I need time na release yung mga nag-yes and no votes, yung mga yes votes and yung abstain votes. But afterwards, it's not just, since this case will set the precedent for all future cases, it will be up to history to decide how the people will look into the actions of the ethics committee and how the people will look into the actions of the congressmen who voted yes. Any questions? Any question? Pwede kayo magtanong. Pwede po. Sir, Ayan bro, may tanong dito para sa iyo. tanong ko kanina, kung may hakbang ka bang magpasaklolo sa Supreme Court? Meron ka ba daw hakbang na magpasaklolo sa Supreme Court? Supreme Court? Well, pag-uusapan muna natin yan ng legal team ko, pero yung engage on siguro by 2027, 2028, so it will be a very long case. Pero siya muna namin sa Supreme Court. So either way, hindi na makakapag-decision within the 2 months of suspension. By the time it reaches the Supreme Court, balik na ako ng Congress. So, for now, there's no plan for the Supreme Court. Malungkot kasi sa Congress. Malungkot daw sa Congress pag wala yung meow-meow. Walang meow-meow po. Sige, go ahead. Para kay Congressman. Sige, go ahead. Hello, Kong Miao. Tanong ko lang po. Nakita na po natin yung numero sa Kongreso na ikaw po ay pinagkaisahan. So ang tanong ko po dito, itutuloy niyo pa rin po ba yung inyong pagpapile ng impeachment against kay Bongbong Marcos? Itutuloy mo pa rin daw ba yung pagpapile ng impeachment kay BBM? Well, the
nakadepende yun sa magiging legal response natin kasi nagkakaroon ng investigation. So whether or not the situation will change in the coming months. How about po yung ethics complaint nyo po kay Congressman Puno? Yung ethics complaint mo raw kay Puno, tutuloy mo ba? So, kahit naman lahat sila, it's still not just voting. And hindi pa po paano mga candidates against sila. Kasi sila pa rin yung majority of Congress. Okay. Sige lang bro, dali lang. May last po, Congressman Kiko Barsaga, ano po yung komento nyo doon sa suporta na ibinigay ni Vice President Sara sa iyo o pagkondina ni Vice President Sara sa suspension na ipinataw ng House of Francis? Ano raw? Very thankful to Vice President. Very thankful to Vice President Sara. And nawawala ho yung signal kasi nasa sasakyan ho sila. Siyempre, alam niyo pag moving, hindi stable yung signal. Ganun ho ang nangyayari. Pero nagpapasalamat si Congressman Kiko Barsaga o Kong Miao kung tawagin kay BP Sara siyempre dahil pinagtanggol at nagkaroon ng pahayag ang isang BC patungkol dito sa pag-suspindi na hindi naman dapat. Kasi marami nga nagsasabi, marami dyan sa Kamara, mga taga-mountain, mas malala pa. Mga nagwawala pa sa Kamara pero hindi nasususpindi. Pero si Kong Miao na nagpapahayag lang ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng social media at sa kanyang Facebook page, nagawa ng kwento, nasuspindi. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share ha. Bye-bye!